Hello Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence ako. Napakaganda ng debate ngayon sa GMA kung saan ako po, ewan ko nga ba kung nasupalpal ba itong si Franz Castro versus Bato de la Rosa. Itong nagtapatan sina Representative Franz Castro at Senator Bato de la Rosa kaugnay sa kung dapat bang sampahan ng kaso si former President Rodrigo Roa Duterte. Nako, tanong ng bayan at pinagtapat si Franz Castro at si Senator Bato de la Rosa. Naku, ang saya kabibig. Ramdam mo sa studio ng GMA ba na talagang pumalakpak ang mga tao nang sinupalpal ni Senator Bato de la Rosa si Franz Castro. Tapos parang nauutal si Franz Castro. Parang gigil si Franz Castro, pero parang napahiya na rin. Gusto niyo bang panoorin kabibig? Nako, intriga as in super duper. Pumalakpak ako nung napanood ko yon. And I'm sure kayo din pumalakpak. O eto kabibig ha, bigyan natin ng reaction ang nangyaring pagsupalpal di umano ni Senator Bato de la Rosa kay Franz Castro. Eto na kabibig ha, let's proceed to this one. At ang mga sasala para pagdebatihan ng isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Oh. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos no sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte, pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating Pero dito GMA fast check Castro. 8 pulis na ang na-convict kaugnay sa giyera kontra droga as of June 2024. Ayon sa GMA Integrated News Research. Dito pa lang, supalpal na. Nasupalpal si Castro ng GMA. Kasi sabi ni Franz Castro, wala pa daw nananagot. Pero dito, di ba, 8 pulis na pala ang na-convict. So Castro, nasa politika ka at hawak mo lahat ang kung pwedeng impormasyon, bakit parang na-fast check ka yata? Mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes in the sense na nobody is above the law. Correct. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siya nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Correct. Because guilt is personal. Correct. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years, na tapos na sa pag-ulo, walang kaso. Meron mo naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Bakit ko ito na? Gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit dyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Doon na, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao, nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? Ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation, at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers, gagawin yon, no? Yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now,
Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa position po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Agoy! Walang rescue nangyari doon. In fact, konbitado ka sa kaso eh. There was no rescue. Well, Correct. yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata, doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad dahil alam naman natin kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator De La Rosa. There you go. So, di ba, mga kabibig, grabe, nag-iinitan yung salpukan, tapos, alam nyo, napansin ko, pumalakpak ang mga tao nung grabe si Senator Bato de la Rosa, no? Yung pagsagot niya kay Franz Castro, as in, to the highest. Ito mga kabibig ha, ito ha, yung pang nakakatawa lang si Franz Castro, it's because parang ano siya, parang natataranta siya na hindi niya alam kung anong isasagot. At talagang supalpal siya kay Senator Bato de la Rosa. Hindi niya napaghandaan ang tanong na yon. Kasi feel ni Franz Castro na ay ako talaga ang may magandang bala kay Bato de la Rosa. Talagang susupalpalin ko si Bato de la Rosa. Hindi niya alam na nakahanda si Senator Bato de la Rosa. So eto balikan natin yung napakaganda. For me panalo si Senator Bato de la Rosa dito. In fairness naman si Senator Bato de la Rosa, talagang supalpal si Franz Castro. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin, siguro. Senator De La Rosa, Sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Correct. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siya nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapos na sa Pangulo, walang kaso. meron mo naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Oh. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Go, Frank. Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Oh. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi po kami maliling. Kumusta na po yung conviction? Ano po nangyari? Wala, anak, matay na. Yun na, ang tanong, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Tama. Sila pag... Sa palpal. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay Yan kang bibig. Natawa lang ako and I'm happy sa resulta. For me, alam nyo kabibig, bubutuhan ko talaga si Senator Bato de la Rosa. Oo. Pasensya na sa mga taong ayaw kay Bato de la Rosa, pero bubutuhan ko talaga si Senator Bato de la Rosa. Kasi bakit? Kasi siya lang yung for me, siya yung matapang. Matapang siya kung saan ginagamit ang kanyang utak. Hindi siya matapang na sugod ng sugod lang, na walang bala. Merong bala si Senator Bato de la Rosa. Yung iba kasi pinamaliit si Senator Bato de la Rosa, parang hindi na matapang, parang palaging nasa likod ni Pangulong Duterte, tuta ni Pangulong Duterte. Pero take note, sabihin yung tuta pero senador. Sabihin yung tuta pero may paninindigan. Sabihin yung tuta pero hindi pumirma ng BICAM report. Sinabihan nyo ng tuta pero nag-request na sana i-extend pa yung time para pag-aralan ang BICAM report at nag-walk out siya kasi hindi binigyan. Yan ba ang tuta? Yan ba ang walang alam? Yan ang matalino. Yan ang wais. At yan ang may iniisip para sa mayanang Pilipino. Ngayon, kayong mga bashers kayo, kung kayo ang nasa posisyon ni Senator Bato de la Rosa, baka pipirma kayo sa BICAM report kasi ang iniisip nyo pera-pera na.
Pero Senator Bato de la Rosa never do that. Never did that. Kasi iniisip niya sambayan ng Pilipino. Kasi iniisip niya, niloloko ang sambayan ng Pilipino. O ngayon, ang dami ng umamin. O, at least, Senator Bato de la Rosa, matapang, may paninindigan, at alam ang ginagawa. Kumpara sa ibang politiko na pinaglalaroan ng tayo sa kanilang kamay at tawang-tawa sila na maniniwala tayo sa kung ano ang sasabihin nila. Diba? So huwag niyong kalimutan, vote Senator Bato de la Rosa, vote PDP Laban, vote Atty. Vic Rodriguez. Yan lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time!